Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa Kanya ang liwanag, ang hangin, ang ulan, siyang lahat ng paraan. Di kaya sa katauhan ay may bibigay din niya kung paanong Kanyang kadakilaan sa mga bahagi niyang kalikasan na naggagawa niyang ipadatal, bagamat wala silang nasisilayan kung paano siya kumilos na tuwiran. O mga minamahal, manalig kayo't magtibay sa inyong katauhan, magtiwalang lubos sa amang may kapal. Kung hindi pinakita ng Ama ang katotohanan, kung mulat ang mga mata sa katotohanan ng mga anak niyang naririto, may katanungan ako sa inyo. Kapag binabasa niyo ba ang banal na aklat ng Ama'y naunawaan niyo ang istorya, ang kahulugan, ang ibig sabihin? Kung hindi nyo nga maunawaan, hindi nyo mawawawa ang lubos ang aking ituturan. Maliwanag na nakasaad sa banal na aklat, ang Ama ay hiwaga, liwanag at buhay. At lahat ng kanyang mga anak na naglingkod, hindi naligtas sa karamdaman at kamatayan. Sa makatwid, binigay ang karamdaman para ipakita niya kung paano gagaling. Binigay ang kagalingan upang mapakita niya kung paano mga kaparaanan. Binigay ang kaparaanan upang makilala siya sa kanyang kahiwagaan. Mayroon siyang kahiwagaan na di taglay ng sinuman, kaya't ang sinumang sa kanya ay manghawakan sa kanyang kahiwagaan, sila'y magtatagumpay. Sa hirap, hilahil, dusa ng buhay. Buhay ba ang Ama? Habang naglalakbay kami sa mahabang traffic, nangungusap na ganito, anak, sulong, iyong pagnilayan. Pagkaluwat-luwat nyo man sa daang yan, makasasadsyad din kayo sa inyong patutunguhan. Pagkarami-rami nyo mang pinagdaanan, naroong mahirapan ang inyong puwit. Sa kakaupo, ang likod nyo, di nyo alam kung saan nyo isasandig. Pumasikip kayo, di nyo alam kung paano nyo iuunat ang inyong paa. Ngunit kapag kayo'y bumaba na sa sasakyan at nag-inat-inat, na-relax ng lahat. Pagkatapos niyon, wala na yung pandamang masikip, masakit, mahirap. Ganyan din ang buhay na nahulagpusan mong ganap. Sa karamdaman, kapag napagtagumpayan mo, parang bakas niya'y wala kang makikita. Wala kang mararamdaman sapagkat tapos na. Ganon din ang hirap ng buhay. Kapag nakatighaw ka na, naroroon na yung kaginhawahan, hindi mo na maaalala kung paano ka ba nakatawid sa hirap ng buhay. Kaya't lahat ay pakikibaka, hamon, kaya't lumaban. Kaya't yung duwag, mahina ang loob, walang gustong lumaban, at di niya gustong labanin kung ano yung kanyang hinakaharap at kanyang pinagdaraanan. Sila yung mga naguguo po at sila yung hindi nangagtatagumpay. Subalit yung mga nakipaglaban, nangagtagumpay silang ganap. Higit kung kilala mo ako, anak, at ako'y yung tinanggap, at batid mong ako'y may magagawa sa'yo, batid mong kita'y kapiling at kasama. Bagamat hindi mo ako nakikita, bagamat hindi mo ako nasisilayan, ngunit ako'y ako, bilang ako'y sumasayo. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal,
Pagnilayan nyo ang buhay. Suriin nyong mabuti. Mayroong pakinis ng balat. Biglang nagka-allergy, namantal. Ginamot yung allergy. Nagbalik muli yung kinis ng balat. Ganon lang yun. Paano nga kaya kung wala kang pagninilay, kung wala kang pagsusuri, kung hindi mo matanto, sapagkat di mo maabot, di mo matarok, wala kang pangunawa. Kaya ang Ama ay nagbigay ng kanyang espiritu upang ang mahirap mong unawain ay mapaunawa sa iyo. Ang mahirap mong tarukin ay maabot mo at maarok mong tuwiran. Ang mahirap mong abutin ang tao ay marunong magpasaya, magpatawa, ang Diyos ay gayon din. Sapagkat hindi siya ang kalumbagan. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang taong may kontento sa buhay, kung sa dating buhay mo, wala kang maabot sa ganitong pangunawa. At nang makaunawa kay nasiyahan ng iyong diwa, nagalak ang iyong kalooban, ikay pinagpala. Sapagkat hindi lahat ng tao ay makakaunawa sa banal na salita, at hindi lahat ng tao ay makakaunawa sa kanyang mabubuting gawa. Sapagkat ang tao ay tao at ang Ama ay Ama. Ngunit at pasubali, siya'y Ama ng lahat, sapagkat siya ang Diyos na dakila. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Sa buhay ng tao, mayroong masandiglang tulog na agad. Laging antukin, tulog ng tulog. Mayroon naman taong hindi makatulog. Ang buhay nga naman, sadyang maluluka ka kung hindi mo kayang unawain. Subalit, ang sobrang antukin at miyat-miyay tulog, hindi rin tama. Hindi rin tama yung hindi natutulog, hindi makatulog. Ano ang tama? Yung katamtaman lang. Buhay ba ang Ama? Kapag kagigising mo lang, tulog ka na naman, aba, magpasuri ka. Hindi tama yaon. O baka naman katwiran lang yung katamaran na yan. Ngunit kung tama lang ang pagtulog mo at inaantok ka pa, may gagawin ka, ginising mo sarili mo at nakagawa ka, malakas ka, normal yan. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuran, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Alalaong baga, bito ka man, nagugutom yan. Ngunit nanghahapdi rin yan. Nasasaktan din siya. Ang puso'y gayon din. Lalo na ang isip. Kaya huwag niyong pagasin, huwag niyong pagalin, huwag niyong pahirapan ang inyong utak. Ilagak niyong lahat sa Ama at siyang kikilos sa inyong lahat. Pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaong baga ang wika nga, paano ang kaganapan sa tao kung saan siya yung abalang-abala tsaka siya binawian ng buhay? May malalasa pa ba siyang mabuti? Kaya't huwag maging abala
sa lahat ng araw, bigyan niyong puwang ang Ama sa inyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Ang buhay ay dapat na masaya. Di ganang sa tuwinay, lumbay ang dusa. Kung minsan, dusay pagpapatibay lang, upang ika'y tumata, na amang minamahal lang katauhan mo, na sa kanya'y alay, at tanging siya lamang sa'yo ay nagbigay. Kaya't huwag niyong dimdimin o namnaming lubusan, dusang tinataglay na nararanasan, kundi ito'y pagnilayan at amay pakinggan ng matarok ninyo kanyang kalooban. Dusa mang nakamtan, kung di mo tatanim yaan sa isip at damdamin, di ka masasaktan. Bagkos ang iyong dusa at hila-hilay na alay mong ganap sa Ama, siyang magbibigay ng tama't marapat at ganap na sa'yo magiging galak, magiging liwanag habang nabubuhay. Ikaw na kanyang anak, magnasa kang kamti, ang kanyang pagmamahal na di mo naramdaman man lang habang ika'y nabubuhay. Ikaw ay manahan sa kanyang piling, huwag kang mawawala, at sa tuwin ay iyong damhin na lubusan kung paano kanya pinahahalagahan at nililingap. Di mo man nasilayan kanyang pagkilos sa buhay mong taglay, habang ika'y nag-isa sa iyong palagay at lumuluha sa dusa mong nakamtan. Subalit nabuhak mo sa iyong isipan, may Diyos ka palang mahal na sa'yo ay nag-alay ng buhay mong kinamtan na tanging pahiram. Pagdakay sisig ng ganap at di mo na mamalaya, malaya ka na pala kanyang anak. Ang dusa't hilahin, kung ito'y nakakamtan, huwag manimdim kailanman, patuloy na lumaban. Labanan ng buhay na tanging Ama lamang ang siyang sa inyo'y nagbigay karapatan upang mamuhay. Kung ganang kayo lamang, di kayo mabubuhay. Kung ganang kayo lang,
wala kayong buhay. Kung ganang kayo lang, di nyo makakamtan ang sa inyo'y matawid sa hilahil ng buhay. Kaya't ang gawin nyo, taong mga mahal, hanapin ang katwiran, ang matuwinay damhin. Mapapatotohanan, siya nga sa inyo'y buhay at nagbabantay. Tina'y nagmamahal, di nawawala. Inangkupan kayo ng buhay na taglay. Mariniyang ko, lakas at tibay. Kaya't halina, oh halina kayo, mga anak niyang sa kanya'y tumawa, upang maranasan ninyong mapuha ang kanyang pagmamahal na walang maliw kailanman. O aking mga mahal, ganang di nyo bati kung ano ang tumpak at ano ang marapat. Kaya't akin namang sa inyo'y nilahad ang sa inyo'y dapat na mapagnilayan. Pagbulayan nyo habang nabubuhay, iba't ibang nararanasan, iba't ibang nakakamtan. Subalit ang pinakamahalagang inyong kamtan sa buhay, amay makamtan. Pagmamahal niyang wagas kailan paman, na di magmamaliw at di mapaparang, upang sa inyo'y mapatotohanan buhay na buhay at di mawawalay. Anak niyang sakit, tina'y naghihintay. Yan ang wika niya, ako'y di lilisan. Sa iyo'y damhin, kalinga kong tunay, na di kailan paman sa'yo ay nawawala. Kundi ako'y kakibat, kapiling mo anak, sa bawat saglit ako'y mapuha. Sa iyong isipan ako ay kintal, sa iyong damdamin ako ay itahan. Hiliw ko, pawang katotohanan lang ang saki sa inyo, pinikas na lubusan, upang paninindim ninyong nakamtan makalayang ganap sa dusa't hilahil. Huwag maging daan ng ikagupo ng inyong katawan, mawala ng silbi itong aking hain. Espiritong sa inyo'y gabay at patnubay habang kayo'y nabubuhay. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandamay makadamang lubusan. Makilala nyo ang sa inyo'y tinatawagan na di mamamatay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan. Sa isip damdamin, doon ay kintan,
May Diyos kayong amang mahal. Nekkaramaneyahanang, nekkaramaneyahanang, nekkaramaneyahanang. Bangkamang naglalakbay sa karagatan. Hindi niya alam ang kanyang susungin. Patag nang siya'y lumisan sa kanyang lugar. Subalit, nang dahil mayroong sagwan, matibay na nakasakay, ang sa kanya'y naroorot nananahan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang sagwan ng buhay ay sino? Ang inyong buhay ay hambing sa bangkang naglalakbay sa karagatan. At ang Ama naman ang sagwan ng buhay ng tao. Kaya't kung siya'y nakahiwalay sa Amang magbibigay sigla ng buhay, paano niya ngang tuwirang kakamtan ang liwanag ng kaisipan? Mga mahal, sa maniwala kayo't sa hindi, iba yung tapat at totoong naglilingkod sa Ama. Dumaranas man ang mga pagdurusa, malakas pa rin ang katawan, may galak pa rin ang kalooban, at tumaasang makatitighaw sa lahat ng dusang kanyang kinamtan. Kaya naman sa bawat araw na paglaban, hindi niya namamalayan isang araw nakalaya na pala. Para bagang ibon na nakahaula, na dahil hindi siya makapagsalita, yung kanyang nag-aalaga, patuka lang sa kanya ng patuka. At siya naman, kung minsan, tutuka, kung minsan tatingala, lilingalinga, pagkatapos gaganyan ng pakpak. Hindi niya masabing, pakawalan mo ako dito. Ganyan din yung damdaming nagpupuyos na hindi makapagsalita sa Ama. Ngunit dahil yung nag-aalaga ng ibong nakahawlay na may pagmamahal sa kanya, isang araw, hindi man nagsalita yung ibon, pinakawala niya. At nang nakawala, nakita niya, masaya pala ang ibon ko nang siya pinakawalan ko. Parang iba ang nakita ko sa kanya. Ganun. Kung ang tao may pag-iisip, may pandama, ang Ama pa kaya? Kaya mga mahal, sa tuwina, kung may kinukuyong kayo sa damdamin nyo, at di nyo masabi sa kapwa nyo, pakawalan nyo sa Ama. At sigurado, kilala, damang-dama, at nababatid niya lahat ng laman ng puso nyo. Ngunit, kung minsan naman ang tao, masabi lang ang kanyang gusto. Di naman niya pinagninilayan, tama ba yung sinabi niya? O pansarili lang niya. Dito naman sinusuri ng Ama yung mga anak na totoo sa Kanya. Kaya mahirap tukuyin ang kabanalan kung wala kang magtataglay na makakaunawa sa kabanalang Ama ang nag-aalay. Kaya't napakahalaga ang pagtanggap ng kabanalan, ang banal na espiritu na magpapabanal sa tao. Buhay ba ang Ama? Naantok po kayo? Kapag nagdesisyon kayo sa isang desisyon, kailangan yung desisyon ninyo hindi kayo nahihirapan. Kapag nahirapan kayo, sigurado mali ang desisyon nyo. Tama po ba? Kapag ginawa nyo isang bagay at kayo'y nahirapan, nasaktan kayo, sigurado hindi tama sa kalooban ng Ama. Ngunit kapag ang ginagawa nyo'y naaayon sa Kanya, kung minsan may hirap man, pero hindi masakit sa kalooban. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Kaya't pagninilayan nyo kung minsan ang inyong gagawin. Sapagkat 100% kapag ang ginawa nyo ay di kalooban ng Ama at kalooban nyo lamang, kayo ang masasaktan, kayo ang mahihirapan.
Subalit kung kalooban niya, mahirapan man kayo, ngunit di dama sa puso nyo. Hindi hirap ang katawan na nagdurusa dahil sa hirap na kinakamtan. Kundi naramdaman mo, pagod ka lang, subalit wala yaon. Dahil masaya ang puso mo. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang nais ng Ama na maganap sa mga anak niya, ang maging kasiya-siya sa damdamin at maging kalooban nila'y maligaya. Bagamat sa sinusuong, sa tinatahak, sa hinaharap na buhay ay may hirap silang kinakamtan. Subalit ng dahil ang kalooban ng Ama ang sinusunod, masaya pa rin, maligaya ang kalooban. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang lahat ng ginagawa ng mga anak niya, dito sa puso nila madarama ang totoo at ang hindi, ang tama at mali. Kapag nahirapan ka sa damdamin mo, hindi totoo ginagawa mo. Kapag maligaya ka, masaya ka, maligaya rin ang Ama sapagkat totoo, pati ikaw maligaya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga mahal, gawin nyo ang kasiya-siya sa pananaw ng Ama't kalugod-lugod sa Kanya at sigurado may hirap mang tinatawid kayo, itatawid pa rin niya at maliligayahan kayo. Bilang mga anak niyang siyang nakasubaybay, nakagabay, puma, patnubay, pagharian kayong lubos. Buhay ba ang Ama? Kaya nga't hinambing niya sa manggagawa, ang manggagawang napipilitan lang, nagmamadali sa tuwi na yan, at nahihirapan ang kalooban. Subalit ang manggagawang tapat at totoo, patag lamang ang kanyang damdamin sa bawat araw, sapagkat umaasa siya sa kanyang pinaglilingkuran na kailanman ay hindi siya pababayaan. Oo, bilang tao dumaratal, hindi ninyo ito may tatatwa. Dumaratal sa pagkatao ang kumisay mag-isip, ngunit hindi nalulumbay dahil alam ang Ama ay buhay. Dumaratal man sa isip ng tao ang kung ano-ano, subalit hindi niya ito pinahihintulutang pumasok na lahat at pumasok na ganap upang hindi ito makapanahan. Sapagkat ang totoo at tunay na ang Ama ang naghahari Espiritu niya, may paglilimi sa bawat pumapasok sa kanyang isip. Mga mahal, kaya't kung ang mga pumapasok sa isip niyo ay mali, kayo ang mahihirapan, kayo ang masasaktan. Kung ang nararamdaman ninyo ay hindi tama, kayong masasaktan, kayong mahihirapan. Kung nararamdaman nyo'y totoo at marapat, kayong magagalak, kayo ang matutuwa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kumisan sa gawa ng kapwa mo, mapapaluha ka, no? Subalit kapag dinaing mo sa Ama, nandun pa ba ang bigat ng loob mo? Ang hirap ng dibdib mo? Wala na. Kung hindi mo kasalanan. Subalit kung kasalanan mo, kahit nanalangin ka na, kahit nagdasal ka ng ulit-ulit, nandyan pa rin ang bigat. Ngunit kung wala kang kasalanan, magaan. Sapagkat hindi pinadadama ng Ama yung bigat dahil wala kang kamalian. Kung sino man ang nagdulot sa iyo ng kasalanan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Muli, sa sulat ni San Pablo, karugtong lang naman po yan, mga minamahal ko. Ugnay-ugnay lang na kailangan ay maipagpatuloy. Kami, mga hangal, alang-alang kay Kristo, kayo'y marurunong tungkol kay Kristo. Mahihina kami, kayo'y malalakas. Hinahamak kami, kayo'y pinararangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw, at halos hubad, pinagmamalupitan, kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may pangtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalapit sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito.
Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Ito'y sinulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak na minamahal. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, isa lamang ang inyong Ama, sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo. Sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinangaral ko sa inyo. Sino ang tinutukoy na ito ni San Pablo? Sila na nagpakahamak sa pananaw ng tao, ngunit kalugod-lugod sama ang mga ginagawa nila. Kinukutya, minamaliit, hinahatulan, pinaparatangan. Subalit hindi bale, sapagkat ayon sa Ama ang kanilang mga ginagawa, at gumagawa sila hindi ganang sarili lamang, kundi ganang kalooban ng Ama sa pangalang Jesucristo. Kaya naman, sa kabila ng pinagdaranan, masaya pa rin ang kalooban. Hamak sa pananaw, ngunit galak ang nakakamtan. Sinisiraan, kinukutya ng kapwa, ngunit masaya pa rin ang buhay. Pinagtatawanan, ngunit naroroon pa rin ang pag-asang kailanman na hindi magpapabaya ang pinaglilingkuran. Kaya't ganito ka ba, anak ng Amang nakasumpong sa Kanya? At ito ba ang iyong nararamdaman at pag-asa? Ito ba ang iyong ginagawa at ginawa mo baga ito dahil sa Ama? Magalak at magpuri, kaisa ka ng Espiritu niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Netkarameneyahanam. 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 Buhay ba ang Ama? Sabi nga, ang psychologist, may strategies siyang gawa na hindi kayang unawain ng kanyang ginagamot. Ganon din ang Panginoon, ang Ama. Isang halimbawa, sa dakong tinunguhan, nagkatabi ang isang natutulog at isang, sabi niya nakikinig. Subalit, sabi niya, yung katabi niya pipi, bingi. Uwi ka ng Espiritu, anak, hindi siya pipit bingi. Bingi man, pero nakakarinig. Nang dahil hindi niya kilala at wala siyang alam, yun ang palagay niya. Tinanong, yung po bang ganon, mahal ng Diyos? Bakit mo tinatanong? Sabi po niya mahal daw siya ng Diyos natutulog naman siya. Sabi sa kanya, bakit? Pag natutulog ba, hindi mahal ng Diyos? Hindi siya nakikinig sabi niya. Aba, kung ikaw nga at nakikinig ka man at wala ka namang ginawa, kung titinignan mo yung kapwa mo, hindi ka rin nakikinig. Sapagkat wala ka nang pinagmasdan, kundi yung kapwa mo katabing natutulog. Kung natutulog man siya at hindi nakikinig, mabuti naman ang kanyang puso, ikaw at chismoso ka. May natutunan ka ba niya? Patawad po patawad, bakla. Sapagkat kung nakikinig ka mabuti niyan, di mo pinagmamasdan yung katabi mo natutulog. Ang nanamnamin mo, yung aking sinasabi, bayaan mo siya sa pagtulog niya kung di siya nakakarinig. Kakalabitin. Kalay pipe, kalay bingi. Sabi. Paglapit na naman sa kanya, tulog Tulog. Halika nga din May baka nga ng pwesto. At baka ikay makarinig na. Nakikinig naman po ako Nakakasikip ng dibdib ko. Masikip ang dibdib ko. Ba't di ka magsisikip ang dibdib? Nagkakasala ka. Nakikinig ka. Ang isip at damdamin mo, nasa tabi mong nakikinig ba yan?
Ikaw nga, kay nakikinig, kaya lamang, nagsusuri ka ng kapwa mo. Kung nakikinig ka nga dapat, ninanam na mo sinasabi. At sabihin mo, ganyan lang. Nako, kung wala ako dito, pupukpukin ka niya. Sabi sa kanya, bakit po? Galit. Hoy! Hindi ka naman pipi, ano? Hindi. Sabi mo, bingi! Ba't nakarinig siya? Mahal, kung minsan gano'n ang tao, ano? Ano? Bakit kaya gano'n ang ugali ng tao? Kung tunay na ninanamnam mo ang banal na mensahe, ang mga salitang banal ay pumapasok sa puso't isip mo, huwag mo na munang pagmasdan yung kapwa mo, sarili mo na lang ang itawid mo. Sapagkat pare-pares kayong mag-aaral sa oras na ito. Pare-pares kayong pasyente sa oras na ito. Pare-pares kayong anak ng ama sa oras na ito. At pare-pares kayong tagas-pakinig niya. Wala ka nang tinignan, kundi, kakaingay niyan. Di na tumigil gumalaw yan. Anong mapapakinggan mo pagkatapos nangangatwiran ka, nakikinig ka? Ba't nakikita mo lahat yaon? Hindi ka panipaniwala. Pakatandaan ninyo. Ang tunay na nakikinig at tunay na ninanamnam ang salita ng Ama, may pangunawa siya sa kanyang kapwa. Kaya nga sinabi niya, kung ikaw ang nakakaunawa, gawin mo yung pangunawa mo. Ibigay mo sa iyong kapwa. At huwag kang nagpupuyos, huwag kang nagdaramdam, huwag nagiinit ang ulo mo sapagkat hindi ka totoong banal niyan at nagpapakabanal sapagkat may init ang ulo mo. Ang iba sasabihin, nagpunta pa roon di man nakinig. Siya nga'y nakinig pero anong narinig niya? Nakita niya lahat ng kapwa niya, may kasalanan din siya. Buhay ba nga mga minamahal? Kaya nga yan ang tao, may katwiran, may tuwid na tuwid, sabi niya. Pero hindi naman totoong matuwid. Sapagkat kung matuwid ka, di pasalamatan mo, sarili mo'y nakikinig. Di pasalamatan mo ang Ama, ang sarili mo'y binago niya. Di pasalamatan mo ang Ama at ikay nakadama. Kung hindi pa makadama at makaunawa ang kapwa mo, pabayaan mo siya. Baka isang araw, siya naman ang baguhin ng Ama, di hindi ka nagkasala. Buhay ba nga, Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Kapag tinamaan naman ng ego, ba't naman kaya pinatamaan na naman ako? Sino ba pumasok sa iyo? Nabasa ba ni Kunching ang iniisip mo? Nabasa ba ni Kunching ang laman ng puso mo? Nabasa ba ni Kunching kung sino ka? Ngunit ang espiritong nangungusap, nabasa ka. Kaya kilala ka. Alam ko sino ka. Ba't magmamatid ka? Pararatangan mo yung ginagamit. Ngunit bakit ang sarili mo hindi mo masuri? Ba't di mo matanto ang mali mo? Sapagkat may katwiran ka, sapagkat nangangatwiran ka, tama ka. Ikaw ang tama. Suriin mo sa banal na aklat kung tama ka. Kapag tama ka, manahan ka. Kapag hindi, itama mo ang sarili mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Ang wika nga, paano mo maitutuwid ang ayaw magpaakay sa iyo? Kung naliligaw man siya, paano mong itatama ng daan siya? May sarili siyang daan, pabayaan mo siya. Ngunit kung nahihirapan ang kalooban mo, huwag kang mag-alala at huwag mong panindimin siya sapagkat siya'y taong katulad mo, may wakas parehas ang buhay nyo. Sa akin mo siya ibigay. Di ka nagkasala, di ka nahirapan, at di ka nasaktan. Buhay ba nga, Ma? Mga minamahal, ang gusto ng tao parang pako at siya'y martilyo. Hawak niya yung pako, ipupukpok. Pako man, may mahirap, bumaon. Sa'yo man ang martilyo, kung hindi maibabaw ng pako, babaluktot lamang. Kaya, kung hindi mo kaya, may masigit na may kapangyarihan sa iyo. Ibigay mo kung sino man sa kapwa mo ang di mo kaya at siya ang gagawa para sa kanya. Buhay ba nga, Ma? Katotohanan ang sakit tinuturan. Ayaw mo mahirapan, ayaw mo masaktan. Ba't mo pinahihirapan ang sarili mo sa hindi mo naman dapat pahirapan? Ayaw mo masaktan, ba't mo sinasaktan ang damdamin mo sa hindi ka naman dapat masaktan?
Ayaw mo magkasala, bakit mo inuurirat ang hindi dapat uriratin? At huwag mo na silipin nang hindi ka magkasala. Mga mahal, ay buti ng Ama kay dakila niya. Kay hirap magsalita sa taong maraming katwiran na nilalang. Subalit ang wika ng Ama, mga twiran man kayo ng mga twiran sa akin, tamang walang taong banal. Ngunit kilala ko ang nagpapakatotoo sa akin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At ito ang tinutukoy ng mga apostol na nagpakatotoo. Yaong mga kapwa nila nagmamagaling, hinahamak sila. Akala mo sila'y tunay na magaling, sa salita lang naman, kulang sila sa gawa. Ngunit at pasubali ang mga hinirang at nagpakatapat, totoong tumanggap. Sakit man at hilahilay tinupad, inusad, nilakbay ang dapat lakbayin, tinanggap ang dapat tanggapin, at ang Ama na sa kanila'y lumilingap, siyang nagbibigay lakas, gala, sigla at liwanag. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Wika nga, kambalmang naturingan magkaiba ng dahilan ang kanilang pagmamahal kapag sila ay umibig sa isang nilalang. Yaw na yung kanilang makakatuwang sa buhay. Sapagkat parehas man sila ng pinagmulan at iisang kanilang damdamin at bituka na pinagmulan nila'y ina ang nakaugnay pati puso nila. Ngunit sa puso, magkaiba sila. Kaya't ang pag-ibig ng kapwa mo, pamamaraan niya at kaparaanan niya ay huwag mong manapin sa iyo. Ibigay mo siya sa Ama. At kapwa ang damdamin ninyo kapag ang Amang nanguna, di man kayo magkasama sa isa na minamahal, magkatuwang naman kayo sa marapat niyong kamtan, sapagkat may unawaan pa rin kayo, bagamat di parehas ang asawa niyo. Buhay ba ang Ama? Ano ba ang ibig kong ituran? Kambalmang naturingan, magkaiba sila ng minamahal. Subalit magkaiba man sila ng minahal, ngunit kung iisa silang nagmamahalan, nandun pa rin ang pagkakaunawaan. Kaya't walang dahilan upang pag-awayan ang kanilang minahal at nakasama sa buhay. Yan ang katotohanan. Kung iisang Ama ang tinanggap ng tao, sino man ang maging kasama at naging kasama nila, di pa rin kaparaanan para maghiwalay sa Ama, kundi ito'y daan para lalong sila'y pagsamahin niya. Sa isang tuntunin, sa isang gampanin, sa isang pagmamahalan, sa isang gawain, sa isang palagay, at isang adhikain. Kaya't ang magkaisa, nagkakaisa, nagkakaunawan, nagkakasundo, sila-sila ay hindi naglalaban, kundi nagkakaunawaan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ang wika nga sa libro mang naturingan, hindi mo makikitang nilalaman kung sa balat mo pagmamasdan. Sapagkat kung parehas man ang kanilang pabalat, ngunit ang nilalaman ng loob ay magkaiba. Maliban mabasa mo at maunawaan, doon mo palang makikita ang kaibahan nila. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, katotohanan, pawang katotohanan ang aking tuturan. Pagkain man, parehas na sinabing minudot adobo. At hinain mo dyan, ngunit dalawa ang nagluto, hindi isa. Magkaiba sila ng pamamaraan, di pa rin kapwa ang lasa. Kung parehas mga espiritu ang tinatawag ng tao, ngunit magkaiba ang pinagmulan, di pa rin magkakatulad ang pandam at panlasa ng taong mga inalipin nila. Kaya't iba ang pagka-espiritu ng Ama at pagka-espiritu ng isang mga alipin na nagliligaw ng tao
at nagtutuwid na Ama sa mundong ito. Pagharian kayo, mga minamahal ko, kaya nga, kung isang espiritu, kapwa layunin iisa, damdamin ay iisa, kaisa sa totoo, kaisa sa pagmamahal, kaisa sa tuntunin, kaisa sa gawa at salita. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Kaya't huwag niyong hanapin kung may nanggamot sa inyo na iba at ipapares niyo at ikukumpara dito kung saan niyo gusto. Dumoon kayo. Huwag niyo ring hanapin sa kapwa niyo kung saan niyo gusto. Ang mangangaral at bawat mangangaral na pinagpapantay-pantay at sinusuri kung sinong magaling, isa man sa kanila ay walang magaling. Ang tunay na magaling ay ang Ama lamang. Lamang kung pare-parehas mang mangangaral at iisang tuntunin, naroroon ang tapat at katapatan, magkakaisa pa rin. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't huwag sabihin ng tao, ba't ganun ang sinabi niya? Ba't siya iba'y-iba? Sapagkat ang talino ng tao ay magkakaiba. Ngunit sa isang pinagmulan, ang utak na taglay. Tanggapin at hindi ng tao, hindi magkakatulad, hindi magkakatulad, at hindi magkakakapwa-tao, ay iisa lamang ang isipat damdamin. Pagharian kayo. Ngunit at pasubali, magkakaiba man ang isip at damdamin sila sa pananaw sa buhay, sa kagustuhan, sa mga bagay. Mayroong ganito ang gusto niya, mayroong ganito ang gusto niya. Ngunit kung iisa ang kanilang ninanasang, abay tanggapin at kilalanin, magkasundo pa rin sila. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At yan ang katotohanan, bakit hindi ginusto sila San Pablo ng kapwa nila mangangaral. Sapagkat ang mga lagad na ito, may kalakip na gawa ang kanilang mga sinasabi, subalit sila, magaling magturo, magaling magsabi sa mga tagasunod nila, ngunit pinahihirapan nila ang kanilang mga tagasunod. Sila ay parang kung sinong ayaw madungisan, ayaw mahirapan, ayaw magpagal. Sapagkat pinangangalandakan at ginagawang sangkalan ang pangangaral. Buhay ang Ama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ako'y kasama ninyo sa Espiritu sa inyong pagtitipon at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Naliwanag niyo pong narinig. Ang binibigay ay ang katawan, ngunit ang espiritu ay huwag mong ipamigay. Kaya inaalipin ba kayo ng masama? Papaalipin ka naman. Panaigin mo yung espiritu ng Ama sa'yo at mangingibabaw ang espiritu niya. Kaya't ang katawan mo'y mamamatay at mabubuhay ang espiritong kanyang nais mabuhay sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan, mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nagtungo kayo rito, hindi para makinig ng mga salita, kundi magpagamot. Ngunit at pasubali, kung kayo ay nakinig at nakaunawa, may kumislot na hindi nyo namamalayan sa inyong katawan na naghahari mula ulo hanggang talampakan. Kung makakanamnam ang inyong katawan, may gumagaling sa inyong
di nyo namamalayan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Maligayang bati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kay kapatid na Esting ba yun? Kapatid na Esting at saka anak at kapatid na Monet. Salamat, purihin ang Ama. Kay ganda ng ginawa mo, nasa kabila ng hindi ka sa tuwin ay naririto, hindi mo nalilimutan ang dakong ito. Alala mo pa rin ang mga kaisa mo. Naway patuloy na maging kaisa ka sa Espiritu ng Ama. Buhay ba ang Ama? Yung mga nagpaalipin sa dating buhay nila na inalipin ng masamang espiritu at nakalaya, silang magsasabi na mahirap ang alipin ng masama. Sino po bang hindi dating nagpaalipin sa masama? Lahat ng taong nasa pagkatao sa unang buhay nila, alipin lahat. Kaya ka lang nakalaya nang tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Kaya wag sabihin ng taong magaling, na nagmamagaling, na wala siyang kasalanan, di siya nagkakasala, di siya nagkasala. Hindi, walang kasalanan. Walang taong banal. Lahat nagkasala. At kahit na ikaw ay tumanggap na, maaaring magkasala ka pa rin kapag hindi mo kinontrol ang sarili mo. Hindi mo tinimpi yung mga nilalaman ng isip mo. Kala mo lahat ay tama, lahat ay nasa katotohanan ka. Sapagkat kapag alam mo na ang matuwid na katwiran ng Ama, susuriin mo ngayon yung mga pumapasok sa iyo. At kung alam mong hindi sa Kanya, itatakwil mo. Hindi mo pakikinggan at di mo susundin. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang may mga malakas pa yung hatak ng katawan. Pinakikinggan ng sariling kalooban. Pinakikinggan ng sariling kaisipan. O sino may kasalanan? Sino nahihirapan? Sino nasasaktan? Sino nagkakasala? Kapwa mo ba? Hindi. Kung sino ang taong gayon. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, may nagtatanong, ba't kaya hindi ko na madama yung dating pag-aalab ng aking, yung sa unang buhay, sa unang ako'y makadama? Bay, huwag kang magtanong sa kapwa mo. Sarili mo tanungin mo. Sigurado 100%. Kapag hindi mo na nararamdaman yung dating nararamdaman mo, mayroong ka ng iba. Bumabalik ng unti-unti ang pagkatao mo na hindi mo sinusuri, ngunit kung susuriin mo, masusuri mo ito. Kaya wala sa kapwa mo ang dahilan, ay mahina na kasi ka-espiritu niya. Ikaw ang mahina espiritu, huwag kang magparatang ng ibang kapwa mo. Ikaw mismo, sapagkat mas malaki pagkakasala mo kapag nagparatang ka pa ng kapwa mo, samantalang ikaw mismo ang may dahilan. Kaya nakakahabag ang mga taong nagsasabing, ba't kaya humihina ang aking espiritu, hindi katulad ng dating nararamdaman ko? Tanungin mo sarili mo, baka nalilibang ka. Hindi kayang tanggapin ang espiritu ng katotohanan ng gayong tanong. Ikaw ang magtanong sa sarili mo, huwag sa kapwa mo tanungin, sapagkat ikaw ang may sala. Buhay ba ang Ama? Kung nais mong muling mag-alab at lumakas ang dating ikaw na nakadamang gayon kalakas, pagsumikapan mo na gawin mong muli yung dating kasigasigan, dating pagnanasa, at dating pagmimithimong maalab na maalab, masipag na masipag, tigib ng pagmamadali at pagtanggap. Ngunit kapag pumapasok na sa iyo ang tamad, kala mo kagustuhan ng Ama yan, kalooban ng Ama, kagustuhan mo yan, katwiran mo lang iyan. Kaya't hindi kayang tanggapin ng Espiritu yan. Kagustuhan mo yan, kalooban mo yan, kaya wag kang mga twiran, kawawa ka naman. Ganon din naman si Constancia.
Kung gagawin niya rin ang sa kanyang kalooban at kagustuhan, hihina rin. Ngunit walang pagiging marapat na sabihing, ikaw may sala. Hindi. Siya, kapag siya'y nanlumot ng hina. Kaya wala siyang dapat sisihin. Maging kayo'y gayon din. Wala kayong dapat sisihin, kapwa nyo. Kayo ang magnilay sa sarili nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Suriin ninyo, nung pagnanasa nyo'y mabilis na mabilis ang isip at damdamin nyo, saan kayang gawain? Ano kayang gawain? Ano kayang mensahe ngayon? Nasang-nasa nyong mapakinggan, nasang-nasa nyong tuparin. Subalit, nang nasa pagkatao na kayo, may gagawin pa ako. Marami pa akong gagawin. Bukas na lamang yan. Magmamadali ako. Sino may sala? Huwag kayong manisi ng kapwa nyo, sarili nyo, tanungin nyo. Naririnig kayo ng Ama, nakikita kayo niya, walang masusuri, walang makasusuri, kundi siya ang magsusuri at makasusuri. Tao ang susuriin. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat tulad ng mga hinirang, sa unang buhay na alab, tapang na tapang ang espiritu sa katawan, hindi naman agad gumamot ng gamot. Tagapakinig lang din naman, tagasunod. Bakit alab na alab, talab na talab, maalab na maalab, mainit na mainit? Sapagkat nasa kanyang pagnanasa. Gayon din ang mga taong ordinaryo. Kapag alab na alab, pagnanasa'y nasang tumanggap, pakikita at padadama ng Ama, may pandama ka anak, mararamdaman mo ako tuwina. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. May isip ang katauhan, may matang nakasisilay, may tengang nakaririnig. Habang marami kang pinakikinggan at marami kang minamasdan, nalilito kaisipan, nagugulo kalooban. Kaya't di matuwid ang madambama at mararamdaman mo ay hirap ng loob. Yan ang pawang katotohanan, subalit damhin mo sa tuwinay Ama mo, makikilala mong totoo kung sino siya sa buhay mo. Taong mahal na mahal niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang nabigkas mo na Ama ang marapat sa kanila. Patotohanan mo ang may pangunaway tuwirang naunawaan ang wika mo. At ang pandamay maalab pa sa iyo'y damang-dama kung sino ka. At ang bawat katagamoy tumimos sa diwat kalooban nito. Kaya't doon napapatotohanan ang maalab na pagtanggap sa iyo, nagsisilbing tanglaw at galak ng puso ng sinuman, upang ang kaisipan ay maliwanag na makaunawa, yaon ay ang pagtanggap sa iyong mga salita. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kailan ninyo mawawawaan ang sakit tinuturan? Kailan ninyo ganap mararamdaman ang sakit sa inyo'y kalooban? Kailan ninyo ganap matatanto ang aking nasa? Kailan ninyo ganap malulubos na makilala? Kailan ninyo mawiwika tao? Ako'y sa'yo,
ikaw sa akin, tayong dalawa'y magkasama. Kailan ninyo tuwirang may susuko? Ang sa inyo na pagnanasa at ang sa akin ang ipangunguna. Kailan ninyo lubos masasambit na ako'y ako? Kung tuwirang damdamin nyo, nangingibabaw pa rin ay sa inyo. Kailan ninyo makikilala ang wika ko? Ang aral na totoo at ang pasubali di ganap na galing sa tao. At patatahanin ko ang salita kong ito sa diwang taglay nyo, na nakaunawa at nabuksan ko. Kailan ninyo makikita ang mabuti ko? Kailan nga ninyo makikitang lubos mga kabutihan ko? Kayong lahat o tao habang may dinadala, at sa palagay nyo ay di kaya akong makakakaya, tanggapin nyo. Kailan ninyo masasabi nasa liwanag ako? Kung ang isip mo'y kung ano-ano at iba't ibang pumapasok na dito. Maraming inisip, maraming gusto, maraming nasang mabot at makamtan, ngunit hindi nakakaya. Kaya't hirap na tuwiran, yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Sa pagtanggap sa aking aral, sa mga salita, walang hindi makakakaya, sapagkat ang sino man ay kaya itong gawin, kayang tupdin kung nanaisin. Pagkat hindi mahirap tulad ng pagbubungkad ng lupang matigas, dahil walang gagawin, pilit na tutupdin. Ang gawa ko'y kainam at kay gaan. Sa mga gumugusto, sa may nagnanasa, tunay na magaan lamang kung tatanggapin tao. Subalit mahirap, tunay na mahirap sa mga ayaw at hindi kaya. Nasang talikdan sariling katauhan, kaya't kay hirap ngang gawin, kay hirap tupdin, tunay na kay hirap. Kaya't lahat ay mahirap, wala nang magaan na matwid. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya't ang taong ayaw kumilala at ayaw tumanggap, mahirap sa kanyang lahat. Ngunit pasubali ko, subukang gawin, subukang tanggapin, subukang tupdin. Ang lahat ay gumagaan at napapagaan nang dahil sa kanyang kagustuhan at maalab na pagnanasa. Kaya tao, doon makikita, iba ang nasa mo't iba ang nasa ko. Iba ang layon mo't iba ang layon ko. Iba ang damdamin mo't iba ang damdamin ko. Iba ang gawa mo't iba ang gawa ko. Ngunit kapag nagkaisa tayo, ikaw at ako'y magkaisa sa mabuti ko. Lahat ng halos hindi mo batid ay pababatid ko. Kung makabubuti sa iyo, tutupdin mo ito. Magagawa kong ialay sa iyo tao, yamang ako'y tinanggap mo. Pawang katotohanan, aking mga mahal. Kaya lamang mahirap kung ikaw ay maraming katwirang ganap. Pawang katotohanan ang sa'kin tinuturan. May dahilan na katanggap-tanggap, ngunit may dahilang di matatanggap. May katwirang katanggap-tanggap at tuwirang katotohanan, subalit may katwirang katauhan lamang. Paano ninyo iaangkop ang sa akin at sa inyo? Kailanman ay hindi magiging marapat at dapat. Kaya't gawin nyo ang kalooban ng may maiyangkop.
sa buhay ninyo, sa kalooban ninyo, doon magiging magaan ang lahat sa inyo. Sapagkat hindi kayo kikilos ng ganang kayo lamang, at di kayo tutupad ng ganang inyo, kundi tumupad at kumilos kayo ganang Espiritu na binahagi sa inyo at kinaloob ng Ama upang maging kasama at kapilingan ninyo. Kay sarap sa piling ng Espiritu, ng Ama, ng Anak, na handog sa inyo. Taong may tinanggap na totoo, madarama ninyo ito, sisigla't lalakas kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Walang pinagkaiba sa taong mahilig kumain ng halimbawa ay pansit. Habang gustong-gusto niyang kainin yun, sarap na sarap siya. Kapag sawa na, ayaw niya man tikman. Ngunit may taong dahil yaon ang gusto niya kahit araw-araw, sadyang gusto niya pa rin kainin. Katulad din ng may pagnanasang ama ay kamting. Araw-araw mang sabihin niya ay iisa lamang, anak, tumalima ka sa akin, patuloy niya pa rin, tutuparin. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ito lang po ang magalit at matuwa kayo na pinabibigkas sa akin. Ang tao kapag ayaw niya, maraming dahilan at katwiran. Halimbawa, pasensya na po Eka, kasi Eka ang aking anak ay hindi ko maiwan. Paano kaya kung namatay daw siya? Di iwanan niya rin. Hindi pwedeng katwiran sa ama. Hindi ko po kasi maiwan ang anak ko eh. Sapagkat hindi pwedeng hindi mo yan iwan. Darating ang takda, maiwan mo yan dahil mamamatay ka anak. Kaya wag mo ikatwiran sa akin, hindi dahilan sa kanya yan. Hindi ko po kasi maiwan ang aking apo eh. Hindi dahilan din sa kanya yan. Sapagkat kung gusto mo, marami kang paraan na may bibigay ang ama. Lalong hindi dahilan ng asawa. Sapagkat ako nagbigay sa iyo para sa kanya. Kung kilala mo ako, akong mananahan ng pag-ibig niya para sa iyo, anak ko. Buhay ba ang ama? Lalong hindi pwedeng idahilan ang hanap buhay. Wala po kasing magbabantay, walang magpapahalaga, walang mangangalaga. Paano? Kung ikaw'y nawala, sino pa mangangalaga? Walang may dadahilan sa ama. Ang tao'y maraming dahilan. Ngunit sikapin mong ang dahilan mo'y totoo at hindi gawa-gawa mo lamang dahil ayaw mo. Sapagkat, batid ng ama, laman ng isip, damdamin mo. O ang dahilan mo'y ganito, natatamad po kasi ako kasi parang nanlalambot ako sa mga nakikita ko. Ayun, umamin ka ng totoo. Sapagkat kung ito'y totoo, katuwa-tuwa sa ama. Subalit kung iba'y dahilan mo, hindi ka tanggap-tanggap. Mabuti pa yun, matutuwa siya, inamin mo. Mga mahal, kay buti ng ama. At kung totoo ka naman sa kanya, ito naman ang wika niya, anak ko, hindi rin magiging dahilan mo yan sa akin. Bagamat tinanggap ko at umamin ka, sapagkat kung totoo ka sa akin, hindi magiging dahilan ang kapwa mo para manghina at manlambot ka kung ako ay suma sa iyo. Buhay ba ang ama? Kaya wala ka pa rin dahilan. Anak ka lamang. Huwag kang mga tuwiran. Si Apo Conching, di kayo pipilitin. Alam kong may magagawa, matakot lang kayo. Ako takot, kaya hindi ako makatutol eh. Ang ama, alam kong may magagawa, ang ama, pagkat winika niya,
Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo sa ng Ama. Ba't ko po binila? Noong isang araw, walang wala. Kinabukasan 3, kinabukasan 4. Ngayon ilan? Yan ang patotoo na hindi si Constancia nagturan. Kung may nakakarinig nung araw na yaon, patotoo ito. Kung misa'y wala, misa'y karampot, kakaunti, sa hindi ninyo nababatid. Umapaw, dumami. Ngayon ilan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sisidlan. Sa makatwid, sino nagpaparami? Sinabi ba ni Apo Kuching, hoy, magdala kayo? Hindi. Pinabatid ng Ama, anak, magdala ka. Sapagkat upang mapatotohanan, ang salita ko'y buhay. Ayan. Bakit ka nga naman tutugot? Bakit ka manghihinawa? Bakit ka susuko? Bakit ka mawawala ng pag-asa? Kilala mo ba ang Diyos mo? Umasa ka sa Kanya. Alam kong abang may buhay, magagawa ang Ama. Kung ito sa isip nyo, tatapang kayo, sisigla kayo, lalakas kayo, at aasa kayo. Kung wala sa isip nito, patay kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinat tanggapin. Kung paano ang tao'y mayroong diskarte, may pamamaraan, ang Ama'y puspos ng talino sa diskarte at pamamaraan niya. Kaya niyang bahabahaginan, kaya niyang pagparti-partihin, kaya niyang gawin ang lahat, kaya niyang gawin kung totoo ka sa Kanya, ang oras mo'y partihin sa maghapon at magdamag. Tao, huwag kayong mapangatwiran. Wala namang totoo dahilan. Sinungaling ka niyan, magagalit ang Ama. Buhay ba ang Ama? Hindi ako nagbibiro. Totoo sinasabi ko. Kung ayaw nyo maniwala, bahala kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Ama? Sa mga may birthday, pagpalain kayo. Oh, may nano kay na. Nung katino kinapod, kami patutod kene. Mas marawaking matampuy. Sabi ng Ama, pag nagtampo ka sa bigas, di ka kakain. Buhay ba ang Ama? Pag nagtampo ka sa Ama, di ka mabubuhay. Tama po ba? Kaya magtampo ka na sa lahat, wag lang sa Espiritu Santo. Buhay ba ang Ama? Di po ba? Patotoo. Sa halaman man, kung minsan mayroong kaunti ang bunga, kung minsan na may hitik na hitik siya. Bawat sanga niya, punong-puno sila. Tama baga? Kaya huwag kayong magtaka sa buhay ninyo. Kung minsan ay saganang-sagana, kung minsan ay kaunti, kung minsan ay wala, tumawa ka pa rin. Habang
may buhay. Habang may buhay. Parte-parte. 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 Pananaligay gawin. Ama sa inyo, tanggaping tuwiran, kayong lahat ay magkakaroon sigla't liwanag ng buhay. Parte-parte, upang kayong lahat ay magtamasang lubusan. Aba, madaya kayo. Lagi na lang wala si Apo Kuncheng. Oh, sa inyo na raw. Habang may buhay, pananaligay gawin, walang hindi sa tao ay gagawin. Di ka pa naman pala mamamatay. Kaya't ika'y lumaban. Kalimutan mo yan. Araw-araw lalakas ka. Pag inisip mo, lalambot ako. Gawin mo ang maniwala. Hindi, kung di ka nagbalik ngayon, di mo nakita. Nahabol-habol kay wala na. Kaya taong aking mahal, magnilay at magbulay. Magaling ka pa, mabuti ka pa, nakakaunawa. Yung iba rito, araw-araw nandito sa... Kalawang araw mo pa lang dito, no? Buti ka pa, nakadama, pagpalain ka. Babang may buhay. Yan ang totoo. Nasusuri ko kayo. Sabi nyo, hindi mo tayo kilala niyan. Hindi tayo kilala niya. Labay, kayo nasa isip natin. Ba't nga hindi? Gusto nyo sabihin ko? Pag-asa ay yaman, walang hindi. Sa inyo ay magbabago. Habang may hininga, lumaban ka. Labanan ang iyong buhay. Ama ay tanggapin, Ama ay kilalanin, Ama ay tuwirang kamtin. Tao kayo. Subalit mayroong hindi tao sa inyo. Kaya't kung tinatanggap nyo at magpapakatotoo kayo, ang tinanggap nyong yaon na hindi nyo nakita, siyang naging ganap at tumanggap sa buhay nyo, na kung paano hindi nyo kaya'y makakayang gawin sa inyo, yaon nga ang hindi nyo namamalayan. Ang paghahari sa buhay nyo ay na ibabahagi ang galak, sigla't liwanag, kagalingan. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Ganang kunchi, di sasambitin. Subalit kung kayo ay may pandama, may buhay na naramdaman, Ama sa inyo'y naging ganap. Di nyo man siya nakita, napakilala, buhay siya. Sabi nung kausap, pagkatapos ay may binulong, totoo po, Eka, totoo po, salamat po, Eka, salamat po.